So yun mga boss, no? Ito pa rin tayo, nasa lansangan pa rin po tayo ngayong oras. At ang oras po ay 9:30 na ng gabi. So around giginto pa rin po tayo, no? Ngayon matadaanan po natin dito yung isa sa part na delikado talaga. Nung time na hindi pa po tapos yung kalahati, marami pong nadidisgrasya sa may parte na yun, sa may Bukawi Balagtas, no? Kaya po tinawag na Bukawi Balagtas kasi boundary po yun ng Balagtas at saka ng Bukawi, yung barangay Wakas. Ngayon po makikita nyo sa aking dinadaanan yung kalsada, no? Yan, no? Sobra. Malapit po to sa may LTO Giginto, Tabang, no? Yan po. At isa rin po ito sa nagiging problema rito ng mga rider at saka ng mga driver, ano? Yan. Talaga namang pagka hindi nyo kabisado yung kalsada na to, talagang masisemplang kayo rito kahit yung mga smooth na slide lang. Kasi talagang tatama yung nyo, medyo malalim po yung ibang lubak rito sa may parte na to. Basta po around Giginto hanggang doon sa may Walter Mart, talagang sobra, napakalala po ng kalsada, no? Ayan po yung isang dahilan kung bakit kailangan maging maingat po tayo sa pagmamaneho, pagdadrive, no? Lalong-lalo na po sa kagaya natin na motor, dalawang gulong lang po, no? So, yun, no? At patuloy tayo sa ating pagbabiyahe pa uwi, mga boss. Samahan nyo ako. At mamaya madadaanan natin yung Bukawi Balagtas na sinasabi ko sa inyo. Tara, mga boss. Alright. Ayan, medyo lumalakas po talaga yung ulan, no? So, lagi natin nasasagupa dito yung ganitong klaseng panahon kapag nauuwi tayo ng gabi. Kasi minsan po talaga natatapat na ginagabi tayo dahil minsan kailangan nating mag-overtime, no? So, usually, palagi naman po nangyayari to, lalo kapag may mga kailangan kaming iras na trabaho o kailangan tapusin para magkaroon kami ng next na project, syempre. At bilang isang technician, pangunahin po natin yung mga equipment natin, ano, lalo na po sa mga compressor natin at saka mga generator. So, kaya kung mapapansin nyo, minsan may mga video ko na gabi na talaga ako nakakauwi. So, yun po, tara, malapit na tayo dun sa ating dadaanang magandang kalsada na po, mga boss. Tara, sundan nyo lang po ako.
Alright. Approaching na po tayo dito sa may parte ng Balagtas, Bukawi, ano? So, boundary po ito ng Balagtas at saka Bukawi. Sa barangay Wakas po ng Bukawi, ano? Itong nakakasakop, yun na po. Kung makita niyo po itong dadaanan ko ngayon, ito po yung bagong gawa na halos kakatapos pa lang po. Ngayon, dyan po sa unahan, makikita nyo talagang grabe. Pero ginagawa na po ng DPWH yung area na to. Kaya lang, yung left side po, talagang hindi masyadong maganda dahil tumataas po yung tubig. Maabot po ng gabewang yung tubig dito sa may parte na to, ano? So yan, dito na po tayo dadaan. Kasi yun, no, mapapansin nyo sa may left side ko, matubig na. So, umiiwas na tayo sa tubig na yan, kaya dito na po tayo dumaan sa kabila. Although na maputik po dito sa naran, kaya medyo kailangan lang talaga mag-ingat, at saka yung kabilang side hindi pa tapos. So parang one lane pa lang yung natatapos nila. Ayan, bababa tayo. Maputik po sa ganitong area sa ngayon dahil hindi pa nga po tapos. Ayan. So kailangan talaga natin mag-ingat sa pagmamaneho, lalo kapag ganitong may mga putik tayong dadaanan, ano? Syempre, para na rin makaiwas na makadisgrasya tayo, madisgrasya rin tayo. Hindi lang naman po tayo yung nagdadrive sa kalsada sa mga oras na to, ano. So ayan, no, mansinin nyo po yung aking dinadaanan, ano. Yan, no, makikita nyo. Yan pong area na yan, kapag kasagsagan ng malakas na ulan, umaabot po na hanggang bewang itong area na to, yung tubig dito. Hanggang bewang po yan. So far, hindi pa ganun kalakas dahil yung ulan is parang tika-tik kung tawagin, ano. Hindi pa niya naabot yung ganong level kasi alam niyo kung bakit. Yung drainage po na yan, no, makita niyo yung truck, yung mga dumadaan dyan, yung motor, yung drainage po dyan barado na po, no. Kaya ang ginagawa po ngayon ng DPWH sa area na to, yung nagtatrabaho dyan ngayon, inaayos na nila yan, tapos tinataasan na nila pati po yung kalsada na yan. Sana itong taon na to matapos to para yung dinadaanan natin medyo safe na rin, hindi tayo mag-aalangan, ano. At hindi naman po tayong dumadaan dito, napakarami po na dumadaan dito ng motorista. Yan po yung isang pinaka delikado sa ngayon dahil kapag baha, mahirap pong ipagsapalaran yung motor natin. So ako, araw-araw ko pong ginagamit yung motor ko. Kapag alam ko pong hindi kaya ng motor ko, hindi ko na po sinasapalaran. Kasi unang-una, pag nagka-problema yung motor natin, gastos po yon. So syempre hindi naman po ganoon kamura yung mga piyesa ng motor, ano. Yung bike nga po is mahal, ito pa kaya ang ating motor, no. So ingat-ingat at ride safe sa lahat. At syempre panatilihin laging nasa ligtas at meron tayong uuwian na pamilya. Yun po, keep and ride safe sa lahat ng mga rider, driver o nagbabike, anong pa man yan, basta't nasa kalsada ng mga ganitong oras. RS po sa lahat, ano. So ayun, sundan nyo lang po ako at nakalagpas na po tayo ng medyo delikado pero marami pa rin po tayong dadaan ng tubig-tubig dyan hanggang may kawayan, ano. Sundan nyo lang po ako at patuloy na tayong magta-travel. Malapit na po tayo, mga 30 minutes na lang siguro, nasa bahay na tayo.